in the event na magkaroon ng problema or any eventuality, siya yung mag-a-assume. So hindi siya, she has never said resign. Ang at most na sinabi niya, magpa-hair follicle test tayo. Diba? And you know, that is an obligation of any vice president to be prepared. So it's not destabilization. Diba sabi? Panoorin kung gaano kabobo ang mga pahayag ng ilang DDS at kung gaano kawalang sense ang mga argumento nila. Do they even realize how bobo their talking points sound? This woman, isang majubis na certified fake news peddler na paulit-ulit nang nahuhuling nagpapakalat ng maling impormasyon pabor sa mga Duterte, tila aliw na aliw sa kanyang 15 minutes of fame matapos mag-rage bait kay Yusek Claire Castro. Si Gutesa siguro alam ni Yusek kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total kayo naman yata ang may kakilala dyan. Hindi, ikaw nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse me. Hindi kami nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present dyan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo. Ako kasama. Eh, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Malutikya insisting na dapat alam ni Castro kung nasaan si Orly Gutesa kahit walang ebidensya o predicate is peak kabobohan. Malinaw na ang goal ay gumawa ng eksena for viral clout at hindi pa doon nagtatapos ang kabobohan. She even claimed na sinungaling ang INC spokesperson sa interview niya kay Corina Sanchez. So nagpaalam siya sa pamunuan ng iglesia na sasabihin niya lahat yon. Alam na, oo. Kasi nag-negotiate. Bibigyan ka ba namin ng panahon magsalita?